Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday ulit, August 18, 2026. Nanganganib bumagsak yung yung galaw ng index natin, nag-Dow G, yung kandila natin sa kanila. So baka pinilit na i-close ng maganda yung market natin kanina kasi may boost na naman tayo na 401.8 million. So net foreign sell. Ayan. So syempre maliban kami ng stocks, yung ibang mga indices natin bumagsak for today's trading. So nag-close tayo ng 6,264.7 and then nag-up pa yung index natin ng 0.05%. Pero medyo mahina nga talaga yung yung mga hindi trending stocks or yung mga hindi overbought na stocks natin kasi may konting daw G yung galaw natin dito. Okay? So yung mga movers natin, yung mga dati pa rin, IMI, Atlas, FPH, at saka si FGen. And then yung mga bago natin dito, si Tugs, at saka si TAP. So, puro breakout. So, halos breakout naman lahat, di ba? So, maliban kay FGen kasi bumalik to. Pero si FPH, Tugs, TAP, at saka si Atlas Mining, di ba? Medyo parangkada pa rin yung kanilang mga galawan. So, kung sino pa yung overbought, sila pa rin yung umarangkada during this time. Okay? So sa global markets, laglagan ngayon sa global markets, mapula yung yung futures na nakita ko sa US. Kapon laglag din sila eh. Tapos sa European stocks laglag and then karamihan sa Asian stocks laglag din po sila. Tapos sa cryptocurrency, yan medyo stable siya. Nasa 64K si Bitcoin natin. Okay? So dito naman sa Philippines, ano bang balita? Impeachment pa rin naman, di ba? So, Tugs yung nanguna, wala akong nakita na balita sa kanya, pero pumitik siya ng 24.3%. So, may pag-asa pa rin naman yung ibang stocks natin. Maliban nga sa galawan ng mga blue chips na sobrang hina, pero dito sa mga individual na stocks may mga sumisipa. So, meron siyang 533K net foreign buy. Tapos si FPH, yan, pinag-uusapan na naman si FGen, yung presyo niya, di ba? More than 35 pesos daw. So, marangkada naman. So, FPH nag-up ng 12.75%. Meron siya 2.08 million net foreign buy. And then si Mining, ayan, representative na rin natin, si Atlas. So, another breakout candle kasi maganda yung earnings na pinakita niya. So, 11.25% yung closing and then 7.95 million net foreign buy. FGen bumalik. So lalakas ng sipa ng mga to. 10.66% and then meron siyang 7.56 million net foreign buy. Si TAP naman, breakout din, 7.69%. Meron siya 1.78 million net foreign buy. And then, si IMI, breakout ulit to, no? So siya naman, pagkatapos ni Ayn at saka Tech kahapon, so nag-up siya ng 4.93% and then meron siyang 2.88 million na net foreign buy. Ayan, congrats pa rin yung sa mga malakas lumab malakas ang loob sumalo or pumasok doon sa mga overbought na stocks po natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks may risk na involved sa market. As usual, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews, subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, yung mga subscribe maraming salamat sa usual viewers sa market natin, company reviews, sa mga old vlogs natin daw. Profit or loss, sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings po sa PSE market naman. Okay? At follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs, social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Follow mo na lang po. Tapos sa Twitter, okay, meron tayong summary dito. So, kung mapapansin mo, another net foreign sell yung index, kaya medyo bearish na ako ngayon sa
galawan ng market natin kasi wala pa rin hindi pa rin bumibili yung mga foreigners. Ayan. Siyempre, excluding yung mga overbought na stocks natin. So, sa winners natin sa index, si mining pa rin, up siya ng 1.56%. And then, si property nag-bounce 0.43 at saka si industrial 0.78%. Si holding firms natin, yung mga big caps, medyo nag-drop siya ng konti. Negative 0.18%. Ewan ko lang bukas kasi yun nga, medyo malakas yan, 400 million ulit na net foreign sales sa markets natin. Okay? So sa closing, ito yung mga pinaka-active si FPH, yung mga top notcher natin, ATF, GEM, SUP, nag-breakout na rin pala, 5.94%. And then si Ali is 2.9%. Okay? So yun yung mga movers. Tapos at last, ito yung catalyst controlled by C is approaching K milestone in the turnaround of its flagship copper operation. Tapos yung earnings siya, maganda rin siya. So Shell PH absorb inventory holding losses. Ionix, so yung earnings niya maganda rin, 137%. Diba? 1 million US dollar. So no trading day tayo, holiday tayo, pahinga. By Friday, nako, long weekends na naman. Ayan. Ayan, tignan nyo na lang yung mga alaga nyo bago mag-Friday. FGen, rejected KKR's non-binding proposal. So, yun yung catalyst niya. And then, sa global markets, Trump threatens to bomb US ally Oman as Iran agreement expires. Russia is shipping explosives to Iran to bolster its missile and drone arsenal in the US war. Ayan. So, yan naman yung kakampi niya, si Russia. Insider trades, may mga bumili ng shares kay DNL. Malit lang naman, 1.78 million. Tapos, bago mag-close yung market, sila pa rin. FH, ATF, Gen, SCP, Bloom, gumalaw din siya ng konti kanina. So, US stocks and bonds fell on fear that elevated oil will fuel inflation as hopes for a deal to end the 6-month war in the Middle East faded. Okay. Tataas na naman gasolina. Bad news. So, DMCI Home says Taguig, condos, not behind floods, points to black waterways, rolls out new canal. Okay. FPH has formally declined his nomination for election. New plans fuel City Corps first half income to hit. Laki 1.2 billion peso. City Corps, yan na yun. Tapos si ABS-CBN reported net loss. Laki, no? 1.8 billion peso. Tapos yung lifeline niya, ano lang ba yon? 6 billion ba? O 60 million? So, ayan, laglagan kahapon dito sa US market. ICTSI sends investor Soriani still profits from 2 trillion ports giant. Ito kahapon to. Mali yung repost natin dyan. Tapos, kahapon din to. Okay. So, yun lang. Yun lang po yung mga na-post natin dito sa global markets. Okay? Konti lang balita. Tapos, patalasas ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading, sa PSE market. Sali ka lang po dito sa trading group po natin. Okay? So, punta tayo sa index. Silipin natin yung 5-minute chart. Kasi nangangamoy pullback nga. Bull trap yung kanina. So, nag-bearish na pala tayo tapos biglang pinitik yung closing price. So, sino kayong blue chip, yung mga pinakyat. So, nangangamoy retest. Ayan. Tignan nyo na lang pagdating ng Friday kasi Thursday. Long weekends po kasi tayo, ha? So, pero expect na siguro na may pullback talaga kasi pababa pa rin yung mga indicators. Yan. Lalo na bukas, di ba? So, magre-retest siguro dito sa 6,200. Okay? So, doon na lang tayo sa mga overbought muna. Kasi sila yung pumipitik 6,264.7 plus 0.05 pero yan, bearish. 400 billion net foreign sell. Okay? So, yung mga winners natin, si Tugs, yun ang una, breakout. Yan, laki.
So 24.3%, wala akong makitang balita. FPH 12.75 breakout. CPES, kulang sa volume. Atlas Mining, puro breakout, no? 11.25. FGen, 10.66. Top breakout, 7.69. Napaaga ako dito, ah. Tapos si SCP, 5.94% breakout. IMI, siya naman. So, parang breakout pa nga din eh. 4.93%. Tapos saan na lang? Certec, kaya umakyat ulit. Nalakas ng mga to, no? 2.92% Bloom, 2.59. Okay? So, sa losers natin, may volume. Si ABS-CBN nag-pullback na. Yan. So, kinain na niya yung gains niya. Negative 5.4% and SPNEC minus 3.88. Lalim ni ano parang trap si SPNEC natin. Okay, 100% naman siya. Okay. Anyway, ayaw. So, hindi umakyat yung price. Okay, sino kaya yung malakas yung net foreign sell. So, silip tayo dito sa galawan sa global. So, mukhang mapula ulit mamaya. Makikita mo dito si S&P futures negative 0.43, Dow futures negative 2 o negative 0. Tapos si Nasdaq negative 1.1%. Okay? So, laglagan mamaya. Europe, laglag. Asia stocks majority is mapula. Yan. So, mapula din tayo kaya lang pinitik nga nung yung closing natin. And then sa cryptocurrency, 64.2K pa rin si Bitcoin, 1.9K si Ethereum, BNB 601, 76 si Sol, and 0.07 pa rin si Dodge. Okay, so balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Tugs. Matagal na nagko-consult tong si Tugs. So ngayon lang siya nagkaroon ng chance na mag-breakout since July 26 pa siya. Ayan. Kailan lakas ng bomba, no? So ito yung pinaka-support 1.15 and then nagre-retry tayo na mag-breakout. Lakas, no? Breakout na nga pero nagtitry pa rin mag-breakout dito sa 1.37. Okay? Hopefully walang issue hanggang Thursday. Ayan, breakout to breakout yung yung galawan niya. Wala na rin sa trading channel na pwede nating i-drawing. Okay? Parabolic na rin. So, nag-overbought ka agad yung RSI level kasi malakas yung sipa. Ganda yung galaw niya. So, based dito, maganda ba yung earnings? Okay naman yung earnings niya, 300%. So, nag-profitable na siya ng malit lang, 42 million kasi. Or kasi malit lang, pero yung galaw niya kasi 300%. Okay? So, profitable na siya kumpara last year. Yan. So, nag-breakout po siya. So, overbought ng konti. RSI 74. So, watch out na lang kung mag-breakout pa rin. So, 1.33 closing price, 24.3%. Solid. Pati yung volume niya. So, meron siyang 533K net foreign buy. Okay? Next, FPH. So, ano nga ba yung final value ni FGen? Ito si FPH, alam ko wala namang balita to. So, ito lang yung pinaka-holding company natin. Okay? So, hopefully mag-retest ulit dyan. Pinaka-support is 106, 120 pinaka-resistance level. Yun lang, RSI 85. Kailan talaga medyo nakabantay yung magti-trade kasi overbought na yung stocks natin. Okay? So, solid yung mga indicators, RSI bullish, ganun din yung MACD formation natin sa kanya. Okay? So, nag-close siya 115, up ng 12.75% and 2 million net foreign buy. Okay? Next, sa mining stocks naman, pumarangkada pa rin sila, breakout. Walang tigil sa breakout yung mga hanap kaya ulit tayo ng mga overbought na stocks. So, pwede siguro to Fibonacci kasi parabolic naman yung niya yung galaw niya. So, para may
Ayan, malapit lang. So, meron tayong reference dito sa 18.6. Parang parehas din eh, kahit trading channel yung drawing mo. Yan din yung gustong puntahan ng price action natin. Parang maliit siya pero ang laki niya. 11% yung galawan. So, solid din to na maganda yung earnings niya. Yung pinakahuling catalyst. Solid din yung ano niya. Overbought pero diretso. Yung galaw natin. Congrats. Taas na rin, no? 100% na siguro to, no? 93% up. 100 na siguro hanggang dito sa bandang baba. Okay? So, nag-close siya 17.8 up ng 11.25% and then 7.95 million net foreign buy. Okay? Next, FGen. So, hanggang ngayon, nireject yung 35 pesos na bid. So, magbibid pa rin ba si KKR? Okay, malalaman natin yan. For the coming few days, ibig sabihin may balita pa rin to si FGen. So, hindi na mamatayan ng balita kahit overbought. So, diretso pa rin yung galawan niya. Parabolic na yung MACD formation natin. Okay? So, ganyan muna. Waiting to break out. So, nag-close siya 30.1 up na 10.66%. And then, meron tayong 7.56 million na net foreign buy. Okay? Next, top notch share. So, pero yung mga kasabayan niya, di ba, yung mga oil na iba, so hindi sila umarakada. Okay, breakout. So, i-assume ko na magre-retest tayo dito sa malapit sa 2 pesos kasi yung pinaka-trading range natin sa kanya. Kung gusto mo naman, ganun din, no? Meron din siyang trading channel dito na pwede nating iguhit sa kanya. Yan, kung ayaw mo yon pag medyo mataas sa tingin mo. Okay, so yan nakita ko na sinusundan niya. Bullish, RSI 75, nag-close ng 1.82, up ng 7.69%, and then 1.78 million. Net foreign buy, and then lastly, so yung sumunod sa mga tech stocks, IMI, breakout, hindi pa masyadong obvious, pero parang breakout na. Sige, lagyan natin ng resistance, pero on the way naman na siya sa breakout natin. Okay? So, overbought, RSI 71, pwede pa. Isang big was bago magbakasyon. So, nag-close tayo ng 7.45 up na 4.93%. And then, meron tayong 2.88 million net foreign buy. Okay? So, congrats na lang kung nandun kayo sa mga trending stocks. Pero kung nasa blue chips, wala pa. So, medyo pa pullback pa nga yung itsura ng index. Lalo na may upcoming holidays tayo. Okay po. So, yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka na sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.